So, good morning class. So, itutuloy ko lang yung hindi natin natapos na examples last meeting, no? Para next class natin, diretso na tayo sa next topic natin, which is multiple integrals and volumes. So, as far as I know, hanggang number 4 lang tayo, no? So, diretso ko na sa number 5. Okay? So, start ko na. So, ito, number 5. So, find the area bounded by the curve y squared is equals to 4x and line y is equals to 2x minus 4. Okay. So, bago tayo gumawa ng graph, sige, mag-assume muna tayo ng values na gagamitin natin. Say, so y squared is equals to 4x, no? So, kunin muna natin yung mga points nila, Yan. So, try muna natin dito sa 0. Kapag ang x ay 0, obviously yung y magsi-0 din, Kapag ang x naman ay 1, si y, magiging 2, di ba? Kasi magiging 4, tapos square root natin yung 4, 2. So, kapag 3, hindi perfect square yan, Gawin na lang natin as 4. Kapag 4 naman, 16. Square root ng 16, 4 din. Okay. So, dito naman tayo sa line, which is y is equals to 2x minus 4. Okay. So, kung ang x natin ay 0, ang y natin ay, syempre, negative 4. Kapag ang x naman natin ay 1, negative 2, no? Kapag 2 naman ang x natin, y ay 0. Sige, isa pa. Kapag nag-4, yan, 4 dun. So, umimit sila dun sa 4. Sige, try natin i-graph. Okay, tingnan natin ako mag-graph natin. Okay, so let's say 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So, okay, so doon muna tayo sa curve natin, When y is 0, x is 0. Kapag naman daw ay, ang x ay 1, ang y ay 2. So, dito yan. Kapag naman daw ang y ay 4, ang x naman din ay 4 din. So, obviously dito yan. So, pag in-rough natin yan, parang ganito yan. Okay. Then, yung line naman natin, kapag ang y daw ay negative 4, ang x ay 0. 1, 2, 3. So, dito yan, negative 4. Kapag y ay negative 2, x ay 1. Ito. Kapag y is 0, x is 2. Okay? Kapag ang x daw ay 3, ang y ay 2. So, ito yan. So, obviously, may line tayo dito, Okay? Curve lang. Hindi yata diretso. Parang ganyan. Yan. Okay? So, kaso hindi nag-close, So, tuloy pa natin yung dito sa curve natin. Kapag naman daw ang x ay negative 1, so, negative 1, so, ilan to, So, ilan? Ay, wait lang. Palitan natin. Huwag natin si x equation kasi hindi pwede, Hindi pwede mag-negative yung x. So, kapag naman daw ang y ay negative, kung magne-negative 2 yung y, yung x natin ay y. Kasi negative 2 squared is 4, So, 4 is equals to 4x daw. Yung x natin magiging 1. So, pwede dito magko-close yan. So, negative 2 and 1. So, po-point pa rin dito yung ating graph. So, yan. So, ganyan natin nakuha yung graph natin, So, ito yung line natin na y is equals to x squared minus 4. And yung parabola natin na y squared is equals to 4x. So, ibig sabihin, ito yung natin na kukuhanan ng area. Itong nasa loob na to. So, yan. Okay, so paano tayo, So, hindi tayo pwedeng mag-vertical strip since dito sa part na to, magtutugma yung dalawang tawag doon. Tatama siya sa same equation, yung upper and lower. So, hindi tayo pwedeng mag-vertical.
So, ang choice lang natin is mag horizontal strip. Kuha. Since, kahit saan tayo mag-strip, same lang ng tatamaan. Yung left is yung parabola and yung right is yung line natin. So, let's say, ito yung x and ito yung dy. Okay. Sige. So, kunin natin formula natin. So, area is equals to integral of, so ano ba yung x natin? Di ba x right minus x left, ano? So, ano yung x right natin? Which is yung line. So, kunin natin yung value, kailangan maging independent si x, ano? So, si 2x, ilipat natin si 4, magiging y plus 4. Divide natin sa 2, divide natin sa 2. So, yung x natin na equal sa y plus 4 over 2. Therefore, y plus 4 over 2 minus, so ano naman, yung nasa left. Ang tinamaan sa left is yung parabola, no? So, para makuha natin yung x, ilipat natin si 4, bali x is equals to y squared over 4. So, minus natin si y squared over 4. Then, multiply by dy. So, ano yung mga limits natin? Since naka-y variable tayo, no? dy. So, kunin natin yung y points. So, ang nasa taas, ang y nito sa taas is 4, di ba? So, 4. And yung nasa ilalim ay ito, negative 2. So, 4 and negative 2 yung ating limits. Wow. So, next, simplify lang natin. 4, negative 2. Bali, ito magiging y over 2 plus 4 over 2, no? Minus y squared over 4 dy. So, integrate lang natin. So, si y over 2 magiging y squared over, so 2 times 2, no? 4. Plus, 4 over 2 is 2. Integrate natin, magkakaroon yan ng y. Then, minus y cube over 4 times 3, 12. Kuha. So, substitute lang natin yung mga values natin, no? Okay? So, sa upper minus lower, no? So, yung upper limit natin, so y squared, so magiging 4 squared over 4 plus 2 times 4 minus 4 cube over 12. So, minus natin yung lower limit na negative 2. So, negative 2 squared over 4 plus 2 times negative 2 plus negative 2 cube over 12. Okay, so simplify lang natin. So, 4 times 4 squared is 16 divided by 4. So, titira dyan is 4. 2 times 4, 8. Ang 4 cube naman is 64, ano? Tama, 64 over 12. So, simplify natin, divide natin sa 4. So, 64 divided by 4 is 16. So, 12 divided by 4, 3. Minus, okay, negative 2 squared is positive 4. Divided by 4, 1. So, negative 2 times 2 is negative 4. And negative 2 cube is negative 8 over 12. So, divide natin both side ng 4. So, 8 divided by 4 is 2 over 3 na 2/3. Okay, simplify lang natin. So, 4 plus 8 is ilan? 12. So, bali magiging 12 minus 16 over 3 minus 1 minus 4 is negative 3 minus 2/3. Okay? So, kunin natin LCD times natin sa 3. Bali magiging 36 over 3 minus 16 over 3, no? Then, minus, ilan to? 3 times 3, 9, no? Tama. Minus 2/3. So, ito negative. So, yan, tama ba? So, sige, tingnan natin kung makukuha natin tamang sagot. Okay, 36 minus 16, 20. Ay, hindi. Tama. So, 20 over
Then 9, negative 9 minus 2, ilan to? Negative 11, ano? Over 3. So, magiging positive na siya kasi plus, ano? Therefore, 31 over 3. Check ko lang, ha? Okay. So, saan tayo nagkamali? Bakit nagkamali ako? Mali yung answer natin, ha? Positive 3, then positive 2 terms. Okay. Mali pala tayo dito. So, walang nakapagsabi, no? Since ako lang nandito, no? Hindi pala to plus. Minus pala to. Okay? So, kaya yung minus, so negative 2 over 3, so magiging positive to, no? So, magiging plus 2/3 plus 2/3. Okay, sige. Kunin lang natin, ano, nagkamali tayo. Okay. So, magiging, so negative 9 plus 2 is negative 7. So, magiging plus, kasi minus, ano, over 3. Therefore, 27 over 3 or 9 square units. So, ito, tama na to. So, meron lang akong di napansin. So, but so far, naayos na natin. So, this is the final answer for question number 5. Okay? Dito tayo sa question number 6. Find the area bounded by y is equals to negative x squared plus 1, y is equals to negative 2x plus 2, and x is equals to negative 2, and y is equals to positive 2. No? Okay, sige, try lang natin. Sige, kuha na natin muna ng points. Itong y is equals to negative x squared plus 1. So, y, x. Okay, kung ang x daw natin ay 0 muna, so ang y natin ay 1. Kung ang x natin ay 1, ang y ay 0. Tama. Kung ang x naman daw ay 2, so negative 4 yan. Plus 1, negative 3. Isa pa, kapag naman daw 3 yung x natin, so negative 9 plus 1 is negative 8. Tama. Medyo taas na. Tingnan naman natin sa line natin na y is equals to negative 2x plus 2. So, y and x. So, kung x natin ay 0, ang y natin ay positive 2. Kung x ay 1, 0 naman tong y. Kung x naman ay 2, ano naman si y? Negative 2. Kung ang 3 naman, ang x naman ay 3, negative 4 yan. Okay, sige, try muna natin i-graph. Tingnan natin kung pwede na yan. One, two, three, 5. Okay, so may line daw tayo muna sa x is equals to negative 2, no? So, ito yung x is equals to negative 2. And y is equals to 2. So, ito yung y is equals to 2. May line daw tayo dyan. Okay? Next. Ano pa? Doon tayo sa parabola natin. Ano? When x is 0, y is 1. Okay. Then, when x is 1, y is 0. When x is 2, y is negative 3. So, parang pababa siguro. Yan. Try nga natin when x is negative 1. When x is negative 1, so negative 1 squared is positive 1 plus 1, 0. So, dito. Kapag naman daw negative 2, kasi hindi pa nagko-close eh. Kung ang x ay natin ay negative 2, negative 2 squared is positive 4 plus 1. Positive 4, tapos may negative pa. So, negative 4 plus 1 is negative 3. So, ito rin, bababa rin dito. So, parang itsura niyan, ganito, no? Yan. So, ito yung itsura ng parabola natin, na y is equals to negative x squared plus 1. Ito
Ito naman yung y is equals to positive 2 and x is equals to negative 2. And yung line na lang natin, ano? When x is 0, y is 2. Tama ito. Dito, no? So, yun dun magko-close. Kung x ay 1, y is 0. So, ito dito nag-close. So, x is 2, negative 2. So, parang ganito ang ating graph ng line natin. So, parang ganyan. Y is equals to negative x, ay 2x plus 2. So, ano ba yung area na na-bound tong curves natin or ng mga lines and curves? So, obviously, itong loob na yan, ito yan. Diba? So, medyo komplikado yung itsura niya, no? So, ano yung pwede natin gamiting strip? So, kung magba-vertical strip tayo, tingnan natin na. Mag-vertical strip tayo. Mag-strip tayo dito. Pagdating dito, iba din yung tatamaan, ano? So, hindi pwede. So, kailangan same ng curve yung tatamaan natin, eh. Ay, kung mag-horizontal tayo dito, pagdating dito, iba na rin yung tatamaan. So, hindi pwede. No? So, ano yung best choice natin dito? So, ang best choice natin dito is hatiin natin yung dalawang area, no? So, pwedeng kunin natin yung area nito. Let's say ito yung A1 at itong nasa maliit na to A2, no? So i-cut natin 'yan, ano? Cut natin ito yung A1, ito yung A2 para sa area 1, 'di ba? Kung mag-vertical strip tayo, kahit saang point tayo dito is same lang ng line na tatamaan, ano? Ito. And sa A2, ganun din, ano? So, mag-vertical strip din tayo sa A2. Let's say, ito yung Y, ito yung DX. Sa A2, mag-strip tayo. Ito yung DX, ito yung Y. Bali, yung area natin is makukuha lang natin kapag kinuha natin si A1 plus yung A2, no? So, yan. Bali, dalawang area yung solve natin, ano? Okay, so try natin i-solve muna yung A1. Area sa 1. So, anong points ba yung natamaan natin dyan? So, upper, ano? Upper minus lower, ano? So, ano yung, since, pataas to, no? So, y is equals to, yung taas natin, y is equals to 2. Then, sa baba, y is equals to, ano? Ano ba yung ating parabola? Ang equation ng parabola natin, ito, no? So, minus, ay, ba dyan? So, minus, negative x squared, plus 1. Nakuha. So, ano yung limits natin? Since nag-cut tayo dito, no? So, ang limits natin dito yung x points. Tama? Since naka-d, x pala tayo. So, asan ba yung x natin dito? So, yung x natin sa part na to is 0, no? So, obviously, 0. At yung x natin dito is negative 2. So, obviously, upper limit, mas mataas si 0 kaysa kay negative 2, no? Okay? So, solve muna natin itong A1, tapos mamaya na natin isolve yung A2, no? So, integrate lang natin, or simplify muna natin siguro. So, 2, so, negative, tapos negative magiging positive, x squared, minus 1, dx. So, pagsamahin na natin siguro, 2 minus 1 is positive 1. So, ang mangyayari dyan is x squared, plus 1, dx. So, integrate lang natin. So, x cubed over 3 plus yung 1 natin magiging x. 0 and negative 2. Okay lang bang hindi ko na isulat si upper limit kapag sinubstitute natin? Since kapag sinubstitute natin 0 dyan ay magsi-0 lang pareho yan. 0 cubed over 3. 0 plus x na 0. So, magsi-0 lang. Okay, so bali magiging 0 lang yung upper limit minus negative 2 cubed over 3 plus negative 2. So, okay. So, 0 minus, ilan tong negative 2 cube is negative 8. Okay? Over 3. So, minus 2. Okay. So, sige. Simplify pa natin. 0 minus negative 8 cube
minus, bali magiging 6 over 3 na to, no? Bali magiging, no? So, ito negative 8 na to. 0 minus negative 14 over 3. So, negative, magiging positive 14 over 3 square units. A1 pa lang yan, ha? So, kunin natin yung A2. A2 is integral of, ano ba yung A2 natin dito? Ano yung tinamaan natin sa upper limit? So, yung line. So, ang y natin ay equal sa negative 2x plus 2 minus yung nasa ilalim, which is yung parabola pa rin. So, negative x squared plus 1. Okay? dx. So, ano na yung upper limit natin dyan? Yung x points natin dito at yung x point. So, bali magiging 1 and 0. So, 1 and 0. Simplify lang natin. 0. Negative 2 plus 2. So, plus na tong x squared minus 1 dx. So, simplify ulit natin. Unahin na natin yung pinakamataas na coefficient. X squared minus 2x. So, 2 plus 1 is positive 1. Ay, negative. So, positive 2 pala minus 1 pala is positive 1. dx. Okay? So, simplify lang natin. Or integrate lang. So, x cubed to over 3 minus 2x squared over 2. So, makakancel na natin yung 2. Makakancel na natin yung 2. So, plus yung 1 natin pag in-integrate, magkakaroon ng x. Therefore, 1, 0, x cubed over 3 minus 2x plus x. Okay? So, ilan to? So, 1 cubed over 3 minus 1 squared plus 1. Okay lang ba? Hindi ko na isulit yung lower limit. Ano kasi lahat yan ay magsi-0 lang din kapag sinubstitute natin yung 0. Therefore, 1/3. So, minus 1 squared is positive 1. So, 1 plus 1. So, bali 1, negative 1 plus 1 is magsi-0 na to. Therefore, the answer sa y2 natin, A2 natin is 1/3 square units. So, para makuha natin yung area, so ilagay ko na lang dito yung total area natin. So, A1 plus A2, which is, ano yung A1 natin? Is positive 14 over 3 plus 1/3. The answer is 15 over 3 or 5 square units. So, yan. So, that is our final answer. Yan, medyo mahaba lang pero solvable naman. Dito na tayo sa last problem natin, which is find the area enclosed by the curves y is equals to x squared and y is equals to x raised to 4. Okay. So, kunin natin. So ang points muna, x squared and y is equals to x raised to 4. Sabay na natin kunin, no? So, obviously, parabola yung dalawa na yan, ano? Kunin muna natin siguro. Mag-start muna tayo sa 0. Kung x ay 0, y is 0. Kung x ay 1, si y ay 1. Kung x ay negative 1, ang y ay positive 1 pa rin, ano? Kung x ay 2, then 4 naman to. Kung x ay negative 2, positive 4 pa din, ano? So, tingnan muna natin sa kabila. So, 0 ang x, 0 ang y. Kung positive 1 ang x, positive 1 pa rin to. So, mag-e-enclose na sila sa 0, positive 1. Pero dito din sa negative 1, so, positive 1 pa rin si y. Kung dito naman 2, so, 2 times 2 times 2 times 2 is 16, ano? So, medyo malayo na. So, stop na tayo dyan sa positive 1 and negative 1. Okay. Since maliit lang, lalayuan ko na lang yung points natin, ano? So, ito na lang yung gagawin natin as 1. Ito yung 1. Ito yung negative 1. So, yung y is equal to x squared. So, 0 yan. Then, when x is 1, positive 1 ng y.
Then, when x is negative 1, 1 pa rin yung y. Then, same lang din tayo dun sa tatlo, no? Isa x raised to 4. So, saan magkakaiba? So, try natin yung x natin. Gawin natin 1/2. And negative 1/2. Therefore, yung y natin, magiging positive 1/4 and positive 1/4 din. Okay, let's say ito yung 1/2. So, ang y natin, kung ito ay 1/2, ito yung 1/4. So, ito yung negative 1/2. So, ito yung points natin, ano, ito. Okay, paano ko naman sa y is equals to x raised to 4, kung 1/2 naman to, and negative 1/2. So, 1/2 is negative, positive, 1/16 and positive 1/16. So, nasaan si positive 1/16? So, ito si 1/8, ito si 1/16. So, ito, no? And, andito. So, okay, gawan natin ng graph, ano? Unahin na natin si y is equals to x squared. Yun nasa taas, ito. And, ito yan. Okay, yung isa naman, na y is equals to x raised to 4. Ito yan. Ayan. Okay. Ito naman si y is equals to x raised to 4. So, obviously, ang na-enclose natin dyan, ito na. Itong part na to. So, as you can see, symmetrical yan ha. Pero mukha lang siyang hindi symmetrical sa drawing ko. Pero symmetrical yan. So, pwede sigurong isa na lang yung kunin natin. Then, doblehin na lang natin since magkamukha lang ng area yan. At symmetrical naman. So, pwedeng sa isa na lang tayo mag-strip, ano? Let's say, dito na lang tayo mag-strip. Ito sa part na to. Yan. And yan yung ating dx and y. Then, doblehin na lang natin para hindi na natin kunin yung area dito sa kabila, ano. Same lang naman yan. At symmetrical. Okay, let's say yung area natin. So, integral of... So, ano yung nasa upper? So, yung nasa upper natin, si x squared, ano. Kasi, hanapin natin y. So, ano yung y natin? Y is equals to x squared. Minus x raised to 4. Ano, tama? X raised to 4. dx. So, ano yung x points natin dito? So, ito ay 1, 1, and ito ay 0, 0. So, therefore, 1 and 0. Integrate lang natin, ano, since di naman na masisimplify. So, x cubed over 3 minus x raised to 5 over 5. Okay, simplify lang natin. Bali, magiging 1/3 minus 1/5. Minus 0 na lang to, no? Kapag sinubstitute natin ay 0. Okay? Then, so, ang LCD nila is 15, ano? Bali, magiging 5 over 15 minus 3 over 15. Tama? Okay? So, the answer will be 2 over 15. Since dalawa yan, times 2 na lang natin. Therefore, the answer is 4 over 15 square units. And that is our final answer. So, yan. So, gano'n lang naman siya simple. Hindi naman siya sobrang complex, ano. So, ayan. Siguro, pwede na yan. Para next meeting natin, proceed na tayo sa multiple integrals and volume of solid of revolution. Okay, sige. Diyan lang muna tayo and have a good day.